Ang taong biglang naging mabait, malamang gipit, nakapag-ulam patuloy ng pusit. Naistorbo nga na naman ang tulog ng walang ambag sa bahay. Di maganda ang gising. Buti na lang meron siyang magandang partner, si Ninang Thea. Gigising na lang siya, may nakahanda ng pagkain sa harap niya. Grabe, kakaiba ang cravings. Adobong tulingan, sinausaw sa ketchup. Akala mong naglilihiyan. Yung katatapos mo lang maglihi, nanganak agad ng dalawang malusog na biik. Iniisip na agad yung susunod na kakainin niya ngayong araw. Siya na nga nag-voluntold mamalengke kasi bukod sa nag-request siya ng ulam sa nanay niya, yun lang din naman ang bag niya. Pagtapos mamalengke, iniwan na lang niya basta yung pinamili niya, tapos hinayaan na niya magluto yung mga kasama niya. Ibang klase talagang endangered species yan. Gusto puro sarap, ayaw maghirap. Yung ginagawa pa nga lang yung indigents ng iihawin, nagpa-bonfire na sila ng uling. Sa bagay, kung ganito ka ba naman magpaapoy, malamang bukas pa magbabagayan. Pinaskinless ko nga pala tong bangus sa palengke para hindi na hustler magtanggal ng tinik. Ayoko kasi nang naaabala pag sumusubo ng pagkain. Opo, bangus yan, di lang halata sa dami ng nilagay na indigents. Kung alam ko lang, sana nag-ihaw na lang pala kami ng kamatis. Nandito na pala ulit yung masailan sa pagkain, na malengke lang pala kasi naghanap pa ng pusit. Yan na naman sa pamamalengke, sabi pusit lang pero may binili na namang itlog at margarine. Nilinisan nga agad yung mga pusit. Syempre nakikinig lang kami kasi wala namang kaming alam kundi kumain. Kaso sa classroom talaga meron kang isang classmate hindi marunong makinig kay teacher. Buti pa ako focus sa lecture, di naman sa pagmamayabang. Lagi akong may most behave award dati. Yung banda dito. Tatanggalin mo yung yung tinta niya dito. Ay, gumuhit yung tinta, oh. Nakita ko. Gamitin mo. Sa classroom talaga, di mawawala yung classmate mong bully. Nananahimik yung bato ko, pinagtitripan mo. Pasalamat ka, favorite ka ng nanay mo. Makaligo na nga at nang makapagsabon na ng batok na akala mo, binahaya na ng alikabok. Pagtapos mag-medium bath, nag-voluntold na nga ako magpalaman ng mga pusit. Nahirapan pa nga ako magpasok ng ipapalaman. Paano ba naman kasi yung kamatis, hiwang pang tamad, mas malaki pa yung hiwa ng kamatis kaysa sa liig ng pusit. Abay, bahala kayo dyan. Basta nakita na ako ni mama kumikilos sa bahay. Nilabas ko na nga sa balcony yung mga nilamog na pusit. Yes, balcony, nasa ground level. Isinalang na nga yung mga nalamog na pusit. Sakto, paglabas ko, luto na yung bangus overload. Nautusan pa tuloy ako i-check kung luto na ba yung loob. Nagkamali sila ng nautusan. Naunahan tuloy sila sa chat. Yari na, ang sabi i-check kung hilaw pa ba. Hindi sinabing kainin na. Baka gusto mo ng kanin, Ninang. Luto na rin pala yung mga pusit, kaya sa lamesa ako ay lumapit. Kain na nga ako, pero may inabot sa akin si Ninang Thea. Uminom daw ako netong Redoxon para may panlaban ako sa ambon. Naulanan kasi ako kanina habang namamalengke, perks ng may dalang payong pero hindi naman ginagamit. Tara, kain na nga tayo. Uy. Sarap. Parang ano lang. Aba, may sumasabay sa mukbang ko. Alam ko wala namang kaming sabaw pero bakit tumihigop to? Syempre, work is life. Work is pambayad ng bills. Pero what the pics, hindi pa nagiinit yung upuan sa puwet ko. Nanunukso na naman mag-order tong mga constituents ko. Di kami makapag-decide sa ano order. Nag-wheel of fortune pa. Dalawa lang naman ang category. McDo nanalo kaya nag-order kami sa Jollibee. Langhap sarap talaga amoy ng Jollibee. Kayang gumising ng naghihilik kahit hating gabi. Nagluto pa nga ng fries at bitin daw ang spaghetti at burger. Salamat nga pala sa libreng good night snack. Grabe naman generous nyo. Sinamahan nyo pa ng lechon.